Yan, fit naman siya. May konting awang lang siya dito, pero check natin kung kailangan tabas. Check naman po natin kung free wheel siya, kung fit siya, may sayad or wala. Sa video ito ay maglalagay tayo ng KDR hub and mile para dito sa ating Honda Click. So i-review na rin natin kung plug and play ito at kung kailangan pa bang tanggalin yung dash seal. Magandang hapon sa inyo, Moto Art here. Mabilisan lang tayo dahil dumating na po yung pangalawang order po natin ng hub and mile para dito kay Scarlett. So yung una po kasi natin kinabit sa kanya ay kinailangan pa natin magtabas at also kailangan tanggalin yung dust seal na nandito sa loob ng ating mga mags. So sa mga hindi nakakalam ng dust seal, ayan po yan. So yan yung tinanggal natin dito sa ating mga mags. At tinanggal po natin yan dahil yung fittings nitong hub and mile natin na to is papasok siya, wala po siyang gap katulad nito, which is mamaya titignan natin kung pasok siya. Kaya naman kinailangan natin tanggalin to para pumasok yung hub and mile natin. Ang kabilaan, tinanggal po natin yung dust seal. So sa mga hindi po nakakalam ng dust seal, yan po yung pumoprotekta sa ating mga bearing. Kung kaya naman mas okay sana na hindi po natin tanggalin ito at ipapatong na lang po yung ating mga hub and mile katulad na lang po sa mga stock configuration. So ito, for idea, may plug and play naman ito. Ang kaso, yung nabili ko pang ibang motor, pang PCX ata or whatsoever. So nagtabas pa ako. Bukod sa tinanggal ko po yung dash seal, tinabasan ko pa po siya dito sa gilid kabila. Kung kaya naman na-stress ako sa paglalagay po nitong hub and mile na to. Pero yun, buti naman na-diskartehan po natin. At wala naman pong sayad yung ating mga caliper. Kaya yun, nagpost ako sa community at yun, may nagsabing may plug and play na ganito na colored na hub and mile. So gusto ko kasi yung colored para mag-match po siya sa kulay ni Scarlett at magkaroon ng konting highlights yung part na to ng ating mga gulong. So nabibili to sa iba't ibang kulay. May silver nito or yung chrome, may blue, may yellow, whatsoever. Pero yung sa atin, binili natin pula, match na match siya dito sa kulay ng motor. At kung makikita nyo naman, ganito yung magiging output niya pag nalagay natin to. So titignan na lang natin dito, plug and play siya. At kung may isa-swak po natin yung ating mga dash seal na nakalagay din po ito. So mas okay na swak po yan. So yung una po nating nilagay bago ito pala, take note, is itong hub and mile na to, chrome. So yung chrome okay din naman siya, ang kaso parang hindi siya masyadong umaangat yung kulay. Also iba yung brand nito, hindi siya KDR or something. At base sa comparison po natin nitong hub and mile natin na to, ayan, is mas makapal itong bagong binili natin. Ayan o, makapal yung lining niya dito sa gilid. Tapos ayan dito, makapal siya compared dito. So ayan, mas manipis itong dati compared dito. Kung kaya naman kung sa swak to, mas okay, mas high quality. So ito pala, itong hub and mile natin na to, hindi na natin tinanggal itong dash seal po natin. So plug and play po siya itong hub and mile na to. So sana ito rin plug and play po siya. Kung kukumpara naman natin yung haba nito, is pantay naman sila, palagi ko sa swak naman to. At saka ayan, tinitingnan ko kung kakasya siya dito sa butas niya, palagi ko swak naman. So ilagay na lang natin para makita natin yung fitting. So tanggalin lang po natin yung axle or ehe natin, tapos i-fit na natin tong bago. So ayan, baklas na yung gulong. Ayan, makikita nyo agad yung tinabas natin, oh. So may plug and play talaga na ganito yung version, pero pang ibang motor yung nabigay sa akin. Ako kala ko ito na yun, kaya tinabasan ko siya. Ayan, oh, dito, tsaka dito. Medyo malaki rin yung tinabas ko dyan, guys, oh. Tapos ayan, kung makikita nyo dito, wala na siyang dash seal. Yung dash seal, siya po yung pumoprotekta dito sa bearing po natin. From the word itself, dash seal, or parang pine-prevent niya po yung mga dumi or mga tubig, mga kung ano-ano, para masira po yung bearing natin. So dinamihan ko siya ng grasa kasi walang dash seal nga itong nabili po natin. Kaya naman makikita nyo, sobrang daming grasa. Tapos ayun, dito sa kabila natanggal na yan, daming dumi. May grasa din yan. Tapos ayun yung tabas natin
Dito, hindi ko na tinabasan. Dito lang sa likod. So, ang daming tabas kong ginawa dyan. Kaya naman, ayun, nagtanong ko sa inyo sa community. Buti na lang, may nakasagot na may plug and play na pala na ganito. So, hindi na tayo may stress. At the same time, hindi na tayo magtatanggal ng dust seal. So, yan, subukan lang natin. So, ito yung dust seal dito sa may side ng kabilang disc brake. Maliit lang siya compared dun sa isa. Yung isa kasi, medyo malaki ang katulad niyan. So ito, hindi ko na siya lalagyan ng grasa kasi sobrang dami na yun ng grasa yung nailagay natin. So yan, pukpukin lang natin para mag-fit, or pwede rin kamayan. Ayan, kahit kamay lang, nag-fit naman. Kung medyo defective na yung dust seal nyo, pwede nyo naman palitan yan, napapalitan yan guys, para safe yung mga bearing po natin. Tapos ito po yung ating aftermarket, yung bagong hub and mile guys. Yan, fit naman siya. May konting awang lang siya dito, pero importante dyan is sumasagad itong bilog na to dito sa bearing po natin. So okay lang naman na may clearance talaga dyan. Tapos punasan na lang natin para hindi masyado messy, no? Linis na, napunasan na. So lagyan ko na lang siya ng grasa dito sa gilid-gilid. Ayan, para dyan po iikot yung ating mga hub and mile. Actually, yung isa dyan hub, yung isa mile. Hindi ko lang alam kung alin yung hub and mile dyan. Kaya naman hub and mile lang lagi yung tinatawag ko Hindi ko pa na-research no? So yan, patong lang natin to. Swak naman siya. Pero mamaya natin kabit. Tignan muna natin dito sa kabila. So yun, ito yung dust seal sa kabila, sa may this side. Makikita nyo mas malaki siya compared dun sa kabila. So yan, punong-puno ng grasa dito. Actually, di naman kailangan lagyan ng grasa ng buo yan. Yung gitna lang naman, kasi ito, pang isisil niya lang yung bearing natin. Yung dito lang sa gitna yung nilalagyan talaga. Pero yun, hayaan na natin para magsilbing waterproofing na rin dito sa ating mga bearing. Sa paglalagay, pukpukin lang natin paikot hanggang sa lumubog yung buong dust seal. So, sa pagkakalam ko, itong dust seal na to, kasama na siya sa mags natin sa Boom X. So ilalagay ko rin yung link na mags natin kung trip nyo, pati itong galper disc, pati itong mga GR5 niya. Ayan, baka matipuhan nyo, magustuhan nyo habang pinapanood yung video. So yun, yung dust seal na to is meron din sa stock. So sa stock natin na mga mags, meron din yan. Pero kung nabili yung mags, wala pa siyang dust seal, pwede yung ilipat yung galing sa stock. So check natin. Lagay natin tong bago. So ito yung sa kabila. Fit natin. Yun, all goods naman. So kung makikita nyo dito, may scoop naman siya dyan. Tapos may part na naka-offset siya. Kung kaya naman, fit naman siya. Tapos sumasagad po siya sa bearing. Kasi pag nakalutang siya sa bearing, ibig sabihin, may naiipit po yung ating mga dust seal na pwedeng maging cause na ano siya, masira. So yan, sagad naman siya sa bearing. So yun, pwede na natin siyang lagay sa motor. Tapos check natin kung may sayad siya sa ating mga caliper or sakto lang siya dito sa ating mga fork kabilaan. Ayan. So yun, baliktad pala, nagkamali ako. Ito pala yung maliit. Baka lang malito kayo. So yung maliit, itong mas maliit, manipis. Ito yun dito. Check natin kung swak siya. Ayun, swak. Tapos punasan lang pala natin ng konti. Ayan. So punasan lang natin guys. So yun yung mahaba guys. Huwag kayo magkakamali. KDR brand pala to. Kung gusto nyo ng ganito, lalagay ko yung link. Tapos maghanap ako nung walang tatak. Kasi syempre mas okay, di ba? Mas malinis tingnan pag walang tatak. Titignan ko rin, hanapin ko rin. Lalagay ko ng link sa baba. Pero yun, so far so good sa quality. Makapal po siya dito. Makapal, tapos CNC po yan. So matibay na matibay naman. So yun, pasok na natin siya dito sa ating mga motor. Sa paglalagay, inuna kong ilagay itong sa kabila. Tapos lagay na natin tong ehe. So pag nalagay na yan, lumusot sa kabila, doon ko lang ipapasok yung kabilang hub and mile natin. So pasok na natin itong kabilang hub natin. Hub or mile. So yun. Yun, swak naman siya. Tapos fit natin dito. Yan. Check natin kung kailangan tabas. Lusot natin yung ehe natin. Yun, lumusot naman siya. So sakto naman po yung fitting po niya. Hindi tayo kailangan magtabas. So may konting awang lang siya, which is normal lang naman. Kung makikita yung fit niya. Ngayon, higpitan natin tong ehe. Pati itong caliper. Tapos check natin kung magka-problema sa sayad dito sa brake pads. So far so good, nalagay na po natin yung ehe. Ikutin lang natin. Ayan o, free wheel. So wala naman sabit, all good. Sana itong caliper
Ladi sabit. So, tornilyo lang natin. So, yun, nalagay na po natin yung caliper na higpitan na pating ehe. Check naman po natin kung free wheel siya. Kung fit siya, may sayad or wala. Yun. Tining. Free wheel check guys. Wala siya. Okay, walang sayad. Preno natin, syempre. Preno. Nakapreno yan. Tapos, ikutin natin ulit. Eh! Free wheel. Kung makikita nyo naman matining. Tapos, preno. Tapos, ikot ulit. Free wheel. So walang sayad guys. Walang sayad. So yun, plug and play lang siya guys. Para ma-appreciate nyo yung ginawa natin. At yung nilagay natin na kulay pulang Hub and Mile. Bigyan ko kayo ng kaperasong montage. Ganda ng kinalabasan, nagkaroon ng highlights at the same time, same purpose pa rin siya, function as dun sa stock natin. Walang tanggal-tanggal ng ating mga dust seal. So, hassle free, tapos meron pa tayong pandagdag din sa ating mga motor. So, kung gusto niyo ng ganyang Hub and Mile, alam niyo na, ilalagay ko yung link sa description. Mamili na lang kayo ng iba't ibang kulay kung ano yung trip nyo. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Plug and play Hub and Mile para sa ating mga motor. Ganda oh, may highlights na. Bye bye.